Hello everyone! Welcome to the MoneyWise Engineer. It's been a year since I created an account sa GStocks PH para masubukan ko ang feature na ito ng GCash kung saan pwedeng mag-invest sa stocks and REITs gamit ang GCash. Initially, nag-invest ako ng 1,000 pesos sa dividend-paying stock na LTG or LT Group Incorporated noong October last year. And then June this year, nag-top up ako ng 2,000 pesos. And then nagdagdag ako sa LTG ko at nag-invest din ako sa isa pang dividend-paying stock, ang DMC or DM Consunji Incorporated. Pinili ko ang dalawang companies na ito kasi both companies have good fundamentals at namimigay din sila ng consistent dividends. Hanggang saan kaya ang mararating ng 3,000 pesos ko sa G-Stocks PH? Kung curious kang matuto kung paano mag-invest sa stocks or naghahanap ka ng tips about stock market investing, watch until the end of this video dahil isi-share ko rin ang update sa investment ko sa G-Stocks PH. First, I want to answer some of the common questions about stocks ng mga viewers sa comment section ng G-Stocks tutorial video ko. First question, paano ba kumikita sa stocks? Merong two ways to earn money sa stock market. Unang-una, through dividends. Ito ang cash payouts na makukuha mo pag nag-invest ka sa mga dividend-paying companies. And then, pangalawa, through share price appreciation. Bibili ka ng stock sa mababang presyo with the expectation na tataas ang share price over the long term. Paano malalaman kung anong companies ang nagbibigay ng dividends? Para malaman mo kung anong companies ang nagbibigay ng dividends, punta ka sa PSE Edge website. And then, itap mo itong PSE Edge, tap Dividends and Rights, and makikita mo dito ang mga companies na merong upcoming dividends. Take note of the ex-dividend date. Kailangan hawak mo ang stock before the ex-dividend date para makatanggap ka ng dividend. And then, matatanggap mo ang mga dividends mo sa payment date. Paano makikita if na-credit na yung dividends? Saan makikredit ang mga dividends? Makaka-receive ka ng statement of account from AB Capital Securities and then meron ka ring marireceive na dividend credit memo. And then the dividends will be credited to your GStocks account. Pwede ba mag-cash out pag tumubo ang investment? Para makapag-cash out ka, kailangan mo muna magbenta ng stocks to realize your profit. And then, i-withdraw mo yung fund from your GStocks account para malipat sa GCash wallet mo. Sa Philippine stock market, merong settlement period for stocks which is T plus 3, meaning 3 business days after the transaction date. So, pag nagbenta ka ng shares, the transaction is settled on the third business day after the sale date. After settlement, pwede mo na ma-withdraw ang pera mo. Pero kung hindi mo i-withdraw, pwede mo agad gamitin ang fund pangbili ng ibang stocks. Magkano ang minimum investment sa stocks? Sa halagang 594 pesos, pwede kang mag-invest sa magandang kumpanya gaya ng Robinsons Land REIT. Sa Mega World REIT, kailangan mo ng 1,324 pesos para makabili ka ng minimum number of shares na 100. Sa LTG, kailangan mo ng 1,038 pesos at the current price para makabili ka ng 100 shares. Maganda ang mag-invest sa REITs kasi quarterly ang dividends and guaranteed na meron kang marireceive na dividends quarterly because REITs are required by law to distribute at least 90% of their income to shareholders as dividends. May talo ba pag nag-invest sa stocks? Ang sagot ay yes. Pwedeng-pwede kang matalo sa stocks, especially if mag-invest ka sa stock market na wala kang kaalam-alam and without understanding the risk involved. Sa totoo lang, investing in stocks isn't just about buying any stock and hoping na tataas ang presyo. Kailangan mo ng tamang kaalaman at tamang strategy. You need to spend time learning about how the stock market works. Pero hindi ibig sabihin nito na dapat kang matakot. Kasi stocks can be a powerful tool to grow your money, lalo na kung gagawin mo ito ng tama.
Kung gusto mong matutunan ang basics ng stock market investing, mga tips at mga tamang strategy sa pag-invest sa stock market, check my other videos dito sa aking YouTube channel na The Money Wise Engineer. I share lessons about stock market investing, personal experiences at mga stock updates para matuto kang mag-invest ng maayos and with confidence. So now, magbibigay naman ako ng update kung anong nangyari sa aking investment sa G-Stocks. So nag-create ako ng aking G-Stocks PH account last year around October. And then October 9, bumili ako ng 100 shares ng LT Group Incorporated, LTG. Total cost including fees ay 922.54. And then nagdagdag ako nung June this year. So nagdagdag ako ng other 100 shares ng LTG. And then July naman, bumili ako ng 100 shares ng DMC. Ayan. So nakapag-invest ako ng total of 3,050 pesos and 81 centavos. Ito yung mga dividends na nakuha ko. LTG is known for its generous dividends. Nagbibigay ng dividends quarterly. And sa DMC, kung saan nag-start ako ng July, naka-receive na rin ako ng dividend noong November 15. Sa DMC, usually twice a year ang payment ng dividend. Ito na ngayon yung aking portfolio value. So dito makikita ilang percent ang gain or loss. Yung DMC, bumaba ang stock price. Ang average price ko ay 11.21, pero as of the making of this video, nasa 10.32 pesos per share. Yung LTG naman ay tumaas. Ang average price ko is 9.6475 pesos, pero yung current stock price niya ngayon ay 10.38 pesos. Both of these stocks are dividend-paying stocks, so hindi ako affected kung bumaba man ang share price. Because I believe that tataas din naman ang share price over the long term as long as these two companies will continue to deliver strong earnings. Part of investing sa stock market ay ang market volatility dahil maraming factors na pwedeng maka-affect sa share price. Pero kung nag-invest ka sa mga dividend-paying stocks, you will be rewarded with the cash dividends while waiting for the share price to appreciate over time.